Alamat ng Palay. Akda ni Virgilio S. Almario, guhit naman ni Conrad A. Raquel mula sa Adarna House. Noong araw, hindi nagtatanim ng halaman at hindi nag-aalaga ng hayop ang mga tao para may makain. Umaasa lamang sila sa kalikasan. Kaya tumitira sila kung saan may pagkain. May tumitira sa mga kuweba sa bundok at nabubuhay sa bungang kahoy at huhuling hayop. May tumitira sa tabing ilog at dagat at nabubuhay sa pangingisda. Tumitira sila sa isang lugar hanggang may makakain at humahanap ng ibang lugar pag wala ng makain. Kasama ng iba ang mag-asawang Banag at Danas sa paghahanap ng bagong lugar na matitirhan. Dati silang nakatira sa tabing dagat, ngunit sinira ng malakas na bagyo ang kanilang mga bahay sa tabing dagat. Natatakot silang muling abutin ng bagyo. Bakit lagi tayong lumilipat ng tirahan? Tanong ni Banag kay Danas. Pagod na ako sa ganitong buhay. Hindi tuloy tayo magkaanak. Gusto ni Banag na humiwalay sila sa iba at mamalagi sa isang magandang pook. Gusto kong isilang doon ang ating magiging anak. Sinunod ni Danas ang hiling ng asawa. Pumili sila ng isang magandang pook sa bundok at doon nagtayo ng munting bahay. Tahimik ang napili nilang pook sa bundok at sagana sa prutas at hayop na makakain. May malinaw na batis sa malapit at maraming isdang nahuhuli si Danas. Ngunit biglang dumating ang tagtuyot. Matagal na hindi umulan at natuyo ang lupa. Namatay ang mga halaman at punong kahoy at nawala ang mga hayop at ibon. Namatay ang mga isda sa natuyong batis. Naghanap ng pagkain sa malayo si Danas, ngunit malawak ang dumating na tagtuyot. Naglakad siya ng naglakad at nakarating sa kabilang bundok, ngunit wala pa rin siyang makitang pagkain. Inabot ng matinding pagod si Danas sa gitna ng isang malapad na parang. Nahiga siya sa damuhan at nakatulog. Noon biglang humihip ang hangin at sumayaw at umawit ang mga damo. Nagising at nagulat si Danas. Pinakinggan ni Danas ang awit ng mga damo. Kami ang pag-asa ng tao, Danas. Pulutin mo ang aming mga bungang butil. Masarap na pagkain ang aming mga butil. Noon napansin ni Danas ang mga uhay ng dahon. Hitik sa mga gintong butil ang bawat uhay. Pumitas siya ng isang butil at kinagat. Bayuhin mo ang aming mga butil para maalis ang gintong balat. Muling awit na masaya ng mga damo. Iluto mo ang puting laman ng butil para lumambot at maging masarap na pagkain. Pumitas ng maraming uhay si Danas hanggang mapuno ang kaniyang sisidlan at nagmamadaling umuwi kay Banag. May pagkain na tayo ngayon. Tuwang-tuwang balita niya kay Banag. Tulad ng utos ng mga damo, inalisan nila ng balat ang mga butil at iniluto bago kinain. Kinabukasan, nagbalik sa parang si Danas. Itanim mo ang aming mga butil, awit ng mga damo. Itanim mo sa lupang pinalambot ng ulan. Alagaan mo ang mga butil na tutubo. Tuwing mag-aani kay maglaan ka ng mga butil para muling itanim at alagaan. Matuto kang magsaka at mag-alaga ng halaman. Sa pagsasaka ka, aasa ng ikabubuhay. Biglang naramdaman ni Danas ang patak ng ulan. Nagdidilim ang langit nang tumingala siya. Palay
ang itawag mo sa iyong pananim. Awit ng mga damo na lalong sumigla ang pagsayaw, pagbuhos ng malakas na ulan. Ibalita mo sa ibang tao ang lahat. Ituro mo sa kanila ang pag-alaga ng palay. Sinunod ni Danas ang mga utos ng damo. Gumawa siya ng bukid sa paligid ng bahay at pinag-aralang mabuti ang pag-aalaga ng palay. Itinuro niya sa ibang tao ang natutuhan. Lumawak ng lumawak ang mga bukid na taniman at mula noon naging magsasaka ang mga tao. Hindi na rin sila palipat-lipat ng tahanan. At diyan nagtatapos ang ating kwento, mga bata. Mayroon ka bang natutuhan? Inyong nasaksihan na noon, palipat-lipat lang sila ng bahay. Wala silang permanenteng tirahan. Kung saan may pagkain, doon sila maninirahan. At pag naubos na ang pagkain, lilipat na naman sila ng ibang lugar. Napakahirap ng ganon, hindi ba? Ngunit dahil sa kanilang sipag at tiyaga, natuto silang magtanim ng palay. At natuto rin silang magtanim ng mga halaman upang mayroon silang makain. At mula noon, hindi na sila palipat-lipat ng bahay. Meron na silang pirming tirahan, katulad natin ngayon, mga bata. Meron na tayong pirming tirahan, hindi ba? Dahil mayroon tayong masisipag na nanay at tatay na nagsusumikap na maghanap buhay para maibigay ang ating pangangailangan, para kayo ay makapag-aral at makakain araw-araw. Samahan niyo pa ako muli sa susunod pa nating mga kwento, ha? Paalam! Maraming salamat sa panonood at pakikinig, mga bata. Nawa ay masaya at marami kayong natutuhan. Huwag din kalilimutang i-share at i-like ang ating mga video lessons para mas marami tayong natututo. Muli ako si Teacher Arlene na palaging nagsasabing mag-aral ng mabuti dahil ito ang susi sa inyong tagumpay. Paalam! Keep safe, everyone! For more educational videos, please do like, share, and subscribe to Teacher Arlene's YouTube channel!